lakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Magandang gabi, kaibigan. Ang anito ay pinaniniwalaan ng iba na isang uri ng Diyos na makapangyarihan. Subalit para sa mga katutubong sumasamba rito, ang anito ay isang Diyos na nagkakaloob ng biyaya sa mga may mabuting kalooban at naghahatid ng lagim sa mga taong may maitim na buti. Narito ang unang bahagi ng makapanganisang malamimong kwentong tampo sa linggong ito na pinamagatang Anito. Sa isa na naman gabi ng lagi. Ang tambuli. Iparating niyo sa lahat ang masamang nangyayari sa ating anito. Diwano! Ina! Ano nangyari? Bakit narito ka sa labas ng kubol? At bakit sa kalaliman ng gabi umiihip ng tambuli ang ating mga katribo? Napalatandaan na masamang pangyayari. Ina, masdan mo ang nakaupo sa batong tuyot na bangkay ng ating ninuno na hindi naagnas. Kaya kinilala nating anito. Masdan mo ang malaking uka sa kanyang noo. Ang malaking perla sa noo ng ating anito nawawala. Kaya nga ako nababahala, ina. Ikaw ang kinikilalang pinuno ng ating tribo sa kagubatang ito. At bilang isang pinuno, katungkulan mong pangalagaan ang perlas
ng ating anito. Alam ko, Diwano. Kailangang mahuli ang nagnakaw sa perlas nila. Dapat siyang parusahan. Dapat siyang mamatay. Ako ang bahala. Gagamitin ko ang kapangyarihan ng anito upang mabawi ang perlas at maparusahan ang panghas na nagnakaw noon. Kilala ko ang nagnakaw sa perlas nila. At sino, Diwano? Ang taga-kapatagan. Si Alma. Si Alma? Alma, Leo? ano ba nangyayari sa'yo? Malalim ng gabi. Narito ka pa sa balkonahe. Parang napakalayo ng lipad ng isip mo. At nagulat ka pa sa paglapit ko. Nagtataka lang ako. Ano ba iniisip mo? At bakit nakatanaw ka sa bundok sa malayo? Naririnig mo ang ihip ng tambuli na nagmumula sa gubat? Dati na tayo nakakarinig ng tambuli mula sa bundok kapag patungo rito sa kapatagan ng ihip ng hangin. Oo, pero kakaibang ihip ng tambuli ng mga katutubo sa bundok ngayong gabi. Parang nagbabadya ng panganib. Kung ano-anong inaalala mo. Leo, pag uwi ko kanina, ipinaalam ko sa'yo na 3 araw akong kinailangan manatili sa tribo ng mga katutubo sa bundok. Dahil nagkaroon ako ng mabigat na karamdaman doon nang mapaligaw ako sa pag-akyat namin ng mga kagrupo kong mountain climber. Kaya nalaman kong kahulugan ng pag-ihip ng tambuli ng mga native. At ang pagkakaalam ko, ang sunod-sunod na pag-ihip sa tambuli ng mga katutubo ay nangangahulugan ng masamang nangyari at mangyayari. Ano man ang kahulugan ng pag-ihip ng tambuli ng mga katutubo, bakit mo pa problemahin yun? Ang mahalaga, nakauwi ka ng ligtas. Nakakatakot ang ibig sabihin ng ihip ng tambuli ng mga katutubo sa bundok, Leo. Bakit ka matatakot? Leo. Magtapat ka nga sa akin, Alma. Asawa mo ako na dapat mong pagtapatan. May nagawa ka bang kasalanan sa mga katutubo? Malaki ang kasalanan ni Alma sa tribo natin, Diwano. Napakalaki, ina. Wala siyang utang na loob. Traitor. Nang magkaroon siya ng mabigat na karamdaman dahil sa kagat ng mga insektong gubat, tinulungan ko siya. Iniligtas sa tiyak na kamatayan. Inalagaan. Pero nang gumaling siya, ano ang isinukli niya sa lahat ng kabutihan ko sa kanya at sa lahat ng pagkupkop at pagpapala na ginawa sa kanya ng ating tribo? Tinraidor niya tayo, ina. Ninakaw niyang malaking perlas ng ating anito. Pagsisisihan at pagbabayaran ng taga-kapatagang yun ang kanyang kapanghasan. Ina, alam ko makapangyarihan ka. Pagkagat ng dilim, matitikman ni Alma ang parusa sa nagawa niyong mabigat na kasalanan, Diwano. Malagim na kaparusahan. May kapangyarihan si Punong Pura. Pareho lamang po kayo, Lolo Badjo. May kapangyarihan din po kayo. Magkaibang taglay naming karunungan at kapangyarihan ni Punong Pura. Huh? Siya ang pinuno ng ating tribo na may kapangyarihang voodoo. Kapangyarihang lubhang mabagsik at malagim. Samantalang ako'y isa lamang manggagamot. Pero ipinagmamalaki po namin ni Ino na naging lolo namin kayo, Lolo Badjo. Dahil mabait po kayo at makatarungan. Alam ko, mga apo, sa kapangyarihan ng voodoo na taglay ni Punong Pura, maparurusahan niya ang nagnakaw sa perlas ng ating anito, si Alma. Pero Lolo, hindi po dapat maparusahan si Alma. Oo nga po, Lolo. Mabigat ang pagkakasalang nagawa ng tagakapatagang yon. Mabait po siya. Isa siyang magnanakaw. Sa ilang araw po ng pagtira ni Alma dito po sa ating tribo, alam po namin ni Nana na hindi siya magnanakaw. Oo nga po, Lolo Badjo. Huwag niyong ipagtanggol ang tagakapatagan. Naniniwala po kami ni Nana na hindi ho magagawa ni Alma ang ibinibintang sa kanya ho ni Diwano.
Ang ating katribo ang dapat natin paniwalaan. Hindi ang taga-kapatagan. Paano po kung wala ang kasalanan si Alma? Lolo Bajo, papayag po ba kayong maparusahan ng isang walang kasalanan? Alma, ano na naman ang iniisip mo? Wala, Leo. Sabi ko nga sa'yo, wala akong inililihim. Naalala ko lang ang pananatili ko ng ilang araw sa gubat. O sige, lumabas ka na rito sa kwarto, ha? Maghahain na ako ng hapunan natin. Malapit na namang kumagat ang dilim. Ang sandali ng banta sa akin ni Diwano. Tandaan mo, Alma, saan ka man naroon, sa pagkagat ng dilim, huwag kang kasisiguro sa buhay mo. Titiyakin kong hindi na magtatagal ang iyong buhay. Mahigpit ang banta sa akin ng lalaking katutubo. Dapat ko bang ipagtapat sa aking asawa na nasa peligro ang buhay ko? Laganap ng dilim sa buong kagubatan, Punong Pura. Kaya pauwi na ako sa aming kubol, Badyo. Gagamitin mo na ba ang iyong kapangyarihan ngayong gabi? Kailangan. Dapat kong parusahan nagnakaw sa perlas ng ating anito na aking pinangangalagaan. Punong Pura, kaya sinalubong kita rito sa labas ng aking kubol ay... Tutulungan mo ako? Hindi na kailangan, Badyo. Nais ko lang malaman. Nakatitiyak ka bang ang parulusahan mo'y sadyang may kasalanan? Tiniyak sa akin ni Diwano na ang taga-kapatagang si Alma ang nagnakaw sa perlas ng ating anito. Nakatitiyak ka bang lahat ng mga katagang lumabas sa bibig ni Diwano ay pawang katotohanan? Pinararatangan mo bang nagsisinungaling ang aking anak? Hindi, Punong Pura. Nagtatanong lamang ako. Huwag mong papanigan ang hindi nating katribo, Badyo. At kapag kinalaban mo ko, kahit magkatribo tayo at batid kung may taglay ka rin karunungan, hindi ako mangingiming gamitin ang lahat kong nalalaman-laban sa iyo. Matitikman mo ang lagim na hatid ng budo. Ina. Huwag mo kong abalahin, Diwano. Nagsasagawa na ako ng ritual para parusahan ang nagnakaw sa perlas ng ating anito. Patawad, Ina. Ayokong maabala ng kahit sino para tiyak na matikman ni Alma ang malagim niyang kamatayan. Hindi na nga ako makatulog. Kaya narito ako sa sala. Umalulong pa ang aso sa kalsada. Mabuti na lamang nakatulog na si Leo sa kwarto. Kung gising pa siya, baka nervyusin pa siya sa alulong ng aso. Bakit unti-unting bumubukas ang bintana? Ano ito? Pumapasok sa bintana? Matandang lalaking katutubo? Na nagkaroon ng buhay ang tuyot na bangkay ng matandang lalaking katutubo na kinilalang anito sa bundok. Ang nabuhay na anito ng mga katutubo! Papalapit sa akin! Alma! Hindi totoo ito! Totoo ang nasasaksihan at naririnig mo. Nanaginip lang ako. Para maniwala kang totoo ang lahat. Halika! Wag! Ngayong nasundan ko ang braso mo,
Naniniwala ka ng totoo ang nasasaksihan mo. Totoong nagkaroon ng buhay. Ang tuyot na bangkay ng ninuno ng mga katutubo na kinikilala nilang anito. Oo. Ako nga ang anito ng mga katutubo sa gubat, Alma. Kilala ninyo ko? Itinatak sa utak ko ang pangalan at anyo mo ng kapangyarihan ng voodoo upang igawad sa iyo ang kaparusahan sa ginawa mong kasalanan sa mga katutubo ng aming tribo. Wala akong kasalanan sa mga katutubo. Ninakaw mo ang malaking perlas sa aking noo. Wala akong ninakaw. Nasaan ang perlas? Isauli mo sa akin bago ko igawad ang malagim mong kamatayan. Maniwala kayo sa akin. Talagang wala akong kasalanan. Kapag hindi ka umamin, sasakalin kita. Pipigayin ko ang iyong leg. Dudulugin ko ang iyong lalamunan. Papatayin na kita. Huwag mo ako masamahin. Isusuli ko ng perlas. Sige. Pawawalan kitang pansamantalahan. Salamat. Ang perlas, ibigay mo sa akin. Oo, kukunin ko. Bakit ka lalabas sa bahay? Para sa kasang kaso yung kabangkan. Hindi mo ako mapapatay. Hindi ka makatatakas, Alma. Kahit saan ka magsuot, susundan kita. Hindi mo matatakasan ang malagim mong kamatayan. Ano, ina? Mamamatay na si Alma? Mamamatay siya ngayong gabi, Diwano. Lubhang mabagsik ang kapangyarihan ng voodoo. Napatunayan mo na yan. Nang parusahan ko isang katribo natin na nakaaway mo at nagtangkang pumatay sa iyo. Oo, ina. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng voodoo, nagkaroon ng buhay ang tuyot na bangkay ng ating ninuno na kinikilala nating anito na siyang pumatay sa kaaway ko. Tulad ng malagim na sinapit ang katribo nating nakaaway mo na may maitim na budi. Matitikman din ni Alma ang kanyang malagim na kamatayan sa kamay ng ating anito. Nagbibiro ka ba, Alma? Hindi, Sargento Prado. Barkada niyo ako ni Remy bago pa kayo naging pulis. Kabisado niyo ako. Hindi ako mapagbiro. Totoong may humahabol sa iyong tuyot na bangkay ng matandang katutubo na nagkaroon ng buhay? Totoo, Remy. Ha? Kaya nakita niyo akong tumatakbo rito sa kalsada. At kaya pinara ko ang mobil niyo. Totoo man ang sinasabi mo. Huwag ka matakot. Sanay pumatay at mang-salvage ng mga kriminal itong mga kaibigan mo. Kami ni Sarge ang bahala sa tuyot na bangkay ng katutubong zombie. Pauulanan namin yun ng bala. Lala, Ino, malamang hindi palampasin ni Punong Pura ang gabing ito na hindi siya gagamit ng kapangyarihan ng voodoo laban sa taga-kapatagan na nagnakaw sa perlas ng ating anito. Hindi po natin natitiyak na may kasalanan nga si Alma, Lolo Badjo. Mabait po siya. At malaki po ang utang na loob ko sa naging kaibigan namin yun ni Nana. Lo, iniligtas po ni Alma ang buhay ko. Kailan kanya iniligtas, Ino? Noon pong isang araw na nalubog si Ino sa Kumunoy, Lolo. Hindi lang po namin ipinaalam agad sa inyo ni Nana. Kasi po, baka magalit po kayo sa amin. Opo. Dahil sinuway po namin ang bilin nyo nang huwag po kaming gagawi dun po sa Kumunoy. Kung totoong iniligtas ka ni Alma noong naparito siya sa bundok, hindi siya masamang tao. Hindi siya dapat mamatay sa malagim na paraan sa kapangyarihan ng voodoo. Hindi mo ko matatakasan, Alma. Nakatatak sa utak ko ang anyo mo. Kaya matutuntong kita kahit saan ka magtago. Ang bahay sa di kalayuan.
Nararamdaman kong nasa loob yun ang tagapatagang hinahanap ko. Maingat ako lalapit sa bahay na yun. At kapag nakita ko si Alma, susundin ko na ang utos sa akin ng puno ng tribo. Pipigayin ko na ang leg ni Alma. Tutulugin ko na ang lalamunan niya. Papatayin ko na siya. Bakit binuksan mo ang pinto nitong presinto, Remy? Relax ka lang, Alma. Baka nasa labas ang nabuhay na bangkay ng anito ng mga katutubo. Huwag kang matakot, Alma. Kahit totoo pang zombie yung nakaengkwentro mo, kayang-kaya naming ibuwal ni Remy. Alma, hindi mo ko matatakasan. Sarge! Remy! Ang anito ng mga katutubo! Totoo nga, may tuyot na bangkay ng mga katutubo na nagkaroon ng buhay. O Sarge, ano bang hinihintay natin? Paputukan na natin ang zombie! Pauna na natin sila ng bala! Hindi niyo ko mapapatay. Sarge! Tumatago sa mga bala sa mga nabuhay na tuyot na bangkay na matatakot mo. Pero hindi siya pupupuan. Hindi natin siya mapatay, Remy. Tanggalin tayo! Tumakas na tayo, Sarge! Remy! Tumakas na tayo bago tayo makatay na nabuhay ng bangkay ng anito ng mga katutubo! Bilis! Hindi niyo ko matatakasan. Kahit saan kayo magtago, tutugisin ko kayo. Papatayin ko kayong lahat! Ina, bakit ka napapailing? Diwano, ayon sa nauunawaan kong huni ng mga ibong panggabi na inutusan kong magpunta sa kapatagan, nabigo ang ating anito ng maparusahan si Alma. Hindi napatay si Alma? Hindi. Pero muli ako magsasagawa ng ritual. At sa pagkakataong ito, titiyakin ko, hindi na makaliligtas ang taga-kapatagan sa bagsik ng kapangyarihan ng Voodoo. Salamat. Wala masamang nangyari kay Leo. Nihimbing pa rin sa kwarto ang asawa ko. Kahit naiwan ko siya rito sa bahay kanina. Dahil naunahan ako ng takot sa nagkaroon ng buhay na anito ng mga katutubo. Sana makasunod agad sa akin dito mga kaibigan kong pulis. Dalang sandatang kukunin nila para ipanlaban sa zombie. Baka balikan ako ng buhay na tuyot na bangkay ng ninuno ng mga katutubo. Ha? May naglalakad sa labas ng bahay. Sandali, sisilipin ko. Ano itong nakikita ko naglalakad sa labas? Manika? Isang buhay na manikang itim! Ha? Huminto sa paglalakad ang manika sa labas. Tumitig sa akin. Nalilisik ang kanyang mga mata. Nagbabaga. Ano itong nararamdaman ko? Madapas akong titigan ng manikang itim. Naninigas ang katawang ko. Namamanhit. Hindi ako makakilos. Naparalisado ang buong katawang ko. Huli na, Ino, Nana. Hindi pa po, Lolo Badyo. Hindi ko na mahadlangan si Polong Pura na gamitin ang taglay niyang kapangyarihan ng Voodoo. Lolo, tulungan niyo po si Alma. Malamang na sa mga sandaling ito'y nagtagumpay na si Polong Pura na mapatay ang kaibigan niyong taga-kapatagan. Natitiyak mo po, Lolo? Lubhang makapangyarihan ng Voodoo, lalo sa mga taong may malaking pagkakasala. Paano po kung hindi nagkasala ang kaibigan namin si Alma? Lo, tatablan din po siya ng kapangyarihan ng Voodoo?
Ino, Nana. Lolo Baggio, bilang pagtanaw po namin ng utang na loob sa pagkakaligtas ni Alma sa buhay ni Ino, maaari po ba iligtas niyo po siya sa kapangyarihan ng voodoo? Kung hindi pa ako nagising at lumabas ng kwarto, hindi ko pa malalamang narito ka sa sala, Alma. Hindi makapagsalita at hindi makagalaw. Huwag kang mag-alala. Hindi ko alam kung napapano ka. Pero hihingi ako ng tulong. Hindi ako papayag na hindi malunasan ang masamang nangyayari sa'yo. Bakit ka nagbalik rito sa gubat, mahal naming Anito? Sinisisi mo ba ako, Pura? Nagtatanong lang ako. Wala kang karapatang sisihin ang gaya kong kinikilalan yung Anito ng ating tribo. Sa ngalan ng kapangyarihan ng voodoo, magbalik ka sa kapatagan, mahal naming Anito. Parusahan mo ang nagnakaw sa malaking perlas. Hindi ko siya napatay dahil natakasan niya ako. Hindi ka na niya matatakasan. Paralisado na ang kanyang katawan dahil sa kapangyarihan ng voodoo sa pamamagitan ng manikang itim na nababalutan ng pinatuyong balat ng tao. Kung ganon, babalik na ako sa kapatagan. Igagawad ko na kay Alma ang malagim niyang kamatayan. Lolo Baggio! Lolo! Oh, Ino, Nana, bakit kayo humahangot? Nanggaling po kami sa tabi ng kubol ni Diwano. Anong ginawa niyo ron? Nagmatsyag po kami sa kanila. Kanila ni Punong Pura. Hindi niyo dapat ginawa yun. Kung namalayan nila kayo magkapatid, malamang naparusahan kayo. Lolo, nakita po namin ni Nana na kausap ni Punong Pura ang ating Anito. Nagkaroon ng buhay ang tuyot na bangkay ng ating ninuno na wala ng patay? Opo, Lolo. At ayon po kay Punong Pura, dahil po sa kapangyarihan ng voodoo, mapaparalyze daw po ang buong katawan ni Alma. Kaya madali po siyang mapatay po ng ating Anito. Kung ganon, buhay pa ang kaibigan niyong taga-kapatagan. Pero papatayin po siya ng ating Anito, Lolo. Kaya tulungan mo po ang kaibigan namin ni Ino. Oo nga po, Lolo Baggio. Mahirap mga po. Nakikiusap po kami, Lolo. Walang karaniwang tao makapagliligtas sa bagsik ng kapangyarihan ng voodoo. Sa kapangyarihan ko, madali ako nakabalik dito sa kapatagan. Pero ang aso na nasa tabi ng bahay ni na Alma, nakasasagabal siya sa paglapit ko sa tinitirahan ng taga-kapatagan. Uunahin kong patayin ng aso ito. Ngayong nasunggaban ko ng leeg ng aso, dudurugin ko na ang kanyang lalamunan. Papatayin ko na siya. Patay ka na, aso. Naku. Ano yun? Bibig mo, Leo. Baka marinig ka nung nabuhay na tuyot na bangkay na katutubo na kinilalang Anito sa bundok. Baka mamalayan tayo dito sa kinukublihan natin likod ng puno. Sarge, kita-kita natin si Remy na sinasakal ng zombie ang aming aso hanggang sa mamatay. Sakto nga pagdating namin. Sinalubong mo kami ni Sarge. At namataan natin ang pagdating ng zombie. Kaya nakapagtago agad tayo. Pero si Alma, nag-iisa sa bahay namin. Huwag kang mabahala. Tutulungan namin siya. Kayo lang talaga mga kaibigan ni Almang inaasahan ko makakatulong sa kanya. Kaya tinawagan ko kayo. Dadali namin si Alma sa ospital. Paano natin madadala sa ospital ang asawa ko? Nasa harap ng bahay namin ang nabuhay na bangkay ng Anito ng mga katutubo. Mapupuksa din ang zombie na yan. Paano? Kayo na rin ang nagsabing hindi mapatay ng mga balang Anito. May hiniram na kaming sandata para maitumba siya. Kukunin na lang namin. Dumaan lang kami dito sa inyo para unahing tulungan si Alma. Ano kaya kung kunin muna natin ang sandata, Remy? Ha? Pwede, Sarge.
Tsaka na lang tayo bumalik dito. Aalis kayo? Oo, aalis muna kami. Sumama ka kaya sa amin? Ha? Delikado para sa'yo na maiwan dito. Hindi ko maiiwan si Alma. Hindi maaanong asawa mo. Paralisado ang buong katawan niya. Malamang hindi siya gagalawin ng zombie. Hindi nga kaya patay ng anitong asawa ko. Oh, bakit kayo umiiyak, Ino, Nana? Lolo Badyo, naawa po kami kay Alma. Kalimutan nyo na ang taga-kapatagang yon. Naulila na po kami ni Nana sa magulang noong nalunod sa dagat sina ama at ina. Lo, kayo na lang po ang tanging naming kamag-anak na maaari namin hinga ng tulong. Pero pinagkakaitan po ninyo kami ng inyong tulong. Hindi sa ganoon, mga apo. Wala na po aming alam na ibang malalapitan ni Ino para iligtas ang kaibigan namin. Nagkataon lamang na lubhang mapanganib ang tulong na hinihiling niyong magkapatid sa akin. Ay, sige, tumahan na kayo. Kahit mahirap at mapanganib, gagawa na ako ng paraang mailigtas ang kaibigan yung taga-kapatagan. Salamat po, Lolo Badyo. Kokontrahin ko ang kapangyarihan ng voodoo. Ngunit, ay kaliligtas ng kaibigan yung taga-kapatagan ay nakasalalay sa nilalaman ng kanyang kalooban. Kung totoong may pagkakasala siya, kahit ano pa ang gawin ko, walang makapagliligtas sa kanya sa malagim na kamatayan. Isasagawa ko ng nararapat na ritual para kontrahin ang kapangyarihan ng voodoo para makaligtas sa malagim na kamatayan si Alma. Tama. Nag-iisa si Alma sa kwarto. Papasok na ako sa bintana. Ngayon, Alma, ngayong hindi ka makagalaw, matitikman mo na ang pagsik ng kapangyarihan ng voodoo. Papatayin na kita. Lolo Badyo, bakit po tumigil ang pagkulo ng tubig? Tapos na ang sinagawa kong ritual, Nana, Ino. Ligtas na po ba si Alma? Makaliligtas siya kung wala siyang pagkakasala. Subalit, kung totoo ang paratang ni Diwano na ang kaibigan yung taga-kapatagan na nagnakaw sa perlas ng ating anito, malagim ang magiging kamatayan niya sa kapangyarihan ng voodoo. Nasunggaban ko na ang leg mo, Alma. Hindi ko na patatagalin ang buhay mo. Pipigayin ko ang leg mo. Dudurugin ko na ang lalamunan mo habang paralisado ang buong katawan mo. Papatay na kita! Hindi, Anito! Hindi ako papayag na mapatay mo! Bitiwan mo leg ko! Paano? Nakakilos ka na uli at nakapagsalita. Hindi ko alam kung anong misteryo nangyari sa akin, Anito. Pero matapos ako makawala sa pagkakasakal mo, susunggaban kita! Hindi mo na ako masusunggaban! Wala kang magagawa laban sa akin! Ihampas ko sa ulo mo itong flower face! Ihampas ko sa ulo mo! Pero hindi mo ininda! Hindi mo na mapapatay ang isang matagal lang patay! Tantas! Hindi mo na ako masasakal! Tatakasan na rin kita! Hindi mo ako matatakasan, Alma! Kahit saan ka magpunta, masusundan kita! Sa susunod na magkita ulit tayo, hindi na kita titirhan ng hiniga! Titiyakin ko na malagim mong kamatayan! Bakit ka po napangiti, Lolo Badyo? Tama kayo ng kapatid mo, Nana. Malinis ang buti ng kaibigan yung taga-kapatagan. Ibig pong sabihin, Lolo? Oo, Ino. Hindi maaaring magkamali ang kutob ko.
ang mensahe ng hanging hatid ng kapangyarihan ng Voodoo. Nakaligtas si Alma sa tiyak na kamatayan. Yes! Sabi na po namin sa'yo, Lolo, hindi magnanakaw si Alma. Kung hindi si Alma ang magnanakaw, sino ang nagnakaw sa malaking perlas ng ating Anito? Ina, anong naintindihan mo sa huni ng mga paniki? Malinaw, Diwano. Natakasan na naman ang tagakapatagan ng kamatayan sa mga kamay ng ating Anito. Anong klaseng kapangyarihan meron ang ating Anito? Bakit hindi niya mapatay si Alma? Anong saysay ng kapangyarihan ng Voodoo? Salamat at nakaligtas ka, Alma. Nakakilos ka na at nakakapagsalita uli. Pero hindi pa rin tayo nakatitiyak na ligtas na ako, Leo. Akala ko pa naman, hindi na kita makikitang buhay. Kaya humiwalay ako sa mga kaibigan mong pulis para mapuntahan ka. Sana nga'y makakuha sina Sargent Remy ng sandatang maaaring makapuksa sa nabuhay na bangkay na Anito ng mga katutubo. Kung hindi ka lumabas ng bahay, talagang papasok ako doon para iligtas ka. Kahit mapahamak pa ako sa zombie. Ako lamang ang puntiryang patayin ng nabubuhay na bangkay, Leo. Ikaw lamang? Sa paglitaw ng Anito at pagtatangka niya sa buhay ko, malaki ang paniniwala kung may kinalaman si Diwano. Sinong Diwano? Ang lalaking katutubo sa gubat na nagkaroon ng simpatya sa akin. Ano, Alma? Hindi mo maaaring tugunan ang naging damdamin ko sa'yo. Hindi, Diwano. May asawa na ako sa kapatagan. Mahal ko siya. At hindi ko maaatim na pagtaksilan. Sinaktan mo ang puso ko. Tinaramdam ko. Tinapat lamang kita. Tatapatin din kita, Alma. Unang pagkakita ko pa lamang sa iyo habang paakyat ka sa bundok. Nabighani na ako sa ganda mo. Kaya sinadya kitang ilikaw at mapalayo sa ibang mga kasama mo para mapainom kita ng katas ng prutas na nakapagbigay sa iyo ng mabigat na karamdaman sa loob ng ilang araw. Kung ganun, hindi totoo ang sinabi mo nung una na nagkasakit ako dahil sa kagat ng mga insekto. Sinadya kong linlangin ka upang tumanaw ka ng utang na loob sa akin dahil sa pakunwaring pagtulong at pagliligtas ko sa iyo. Wala pala akong dapat pagpasalamat sa pagkupkop at pag-aalaga mo sa akin. Masama akong mabibigo, Alma. Masama akong mapapahiya. Kung hindi ka rin lang magiging akin, mas gugustuhin ko pang mamatay ka. Ganon, Leo, ang naging banta sa akin ni Diwano. Alma? Kaya natitiyak ko. Kagagawa ni Diwano. Kaya pinagtatangkaan akong patayin ang kanilang Anito. Nagtungo tayo rito sa iyong nib na libingan ng ating mga katribo, Diwano. Dahil kailangan kong kumain ng laman ng bangkay upang lalong lumakas ang aking kapangyarihan. Tama, Ina. Upang higit kong mapakinabangan ng kapangyarihan ng Voodoo. At huwag mo nang palampasin ang gabing ito, Ina. Sa kapangyarihan ng Voodoo, ipapatay mo na hindi lamang si Alma, kung hindi ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay. Leo! Bakit biglang nalaki mga mata mo, Alma? Habang nagtatago tayo rito sa likod ng puno at naghihintay sa mga kaibigan kong pulis, may lumapit sa bahay natin. Tignan mo! Ha? Ano yung lumapit sa bahay natin? Isang manika? Isang buhay na manikang itim? Mabuti na kayo, Sarge! Remy! Nakairam na kami ni Remy ng sandatang pupuksa sa katutubong zombie, Alma. Flamethrower itong hihaharap namin sa kanya. Unahin niyong harapin ang manikang itim! Manikang itim? Buhay na manika na nasa di kalayuan sa atin, Sarge! Ha? May manikang itim nga na naglalakad
malapit sa atin, Sarge! Ako ang bahala sa kanya, Remy. Bago makalapit sa atin ang manikang itim, bubugahan ko siya ng apoy. Susunugin ko hanggang sa maging abo ang manikang itim. Leo, nakita mo ba? Nakita ko! Oo, Alma. Hindi nasunog ang manikang itim na paulit-ulit pinumpugahan ng apoy ng mga kaibigan mong pulis. Nanganganib tayo! Teka, tumakas na tayo rito. Sige, tumakas ka na! Ha? Tutulungan ko mga kaibigan ko sa paglaban sa manikang itim na may sa demonyo! Paano mo silang matutulungan? Sarge! Naman medyo pumupong katawan. Tigan ako nung nalilisip ng mga mata na manikang itim. Ako man, Remy. Namanhid din ang buong katawan ko. Nantitigan ako ng matalim ng manikang itim. Ha? Nangyari rin sa mga kaibigan ko, nangyari sa akin. Naparalisado rin ang buong katawan nila matapos silang titigan ng matalim ng manikang itim. Alma, wala kang maitutulong sa mga kaibigan mo. Kaya tumakas na tayo rito. Pero iligtas natin ang ating buhay. Ngayon, mga lalaking nagtangkang bumuksa sa manikang itim. Ngayon hindi na kayo makakilos. At nakalapit ako sa inyo. Sabay ko kayong sasakalin. Sabay ko kayong papatayin. Diwano! Oh, Tandang Badyo. Nakita ko nanggaling ka sa yungib na libingan ng ating tribo. Naroon ang aking ina. Kumakain ng laman ng bangkay upang lalong lumakas ang kanyang kapangyarihan at maparusahan ang nagnakaw sa perlas ng ating anito. Hindi magnanakaw ang babaeng taga-Kapatagan, Diwano. Bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nararamdaman kong hindi ka nagsasabi ng katotohanan. Tandang Badyo. Magsabi ka ng totoo, Diwano. Sino ang taong nagnakaw sa perlas ng ating anito? Bakit ka nagbalik rito sa libingan, Diwano? Tapos ka nang kumain ng bangkay na. Nakapagsagawa na ako ng ritual sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Budo. Nagpahatid na ako ng lagim sa buong pamilya ng taga-Kapatagan na si Alma. Maaring hindi maganap ang nais mong mangyari. Hindi makaliligtas sa malagim na kamatayan ang nagnakaw sa perlas ng ating anito. Kahit kontrahin ni Tandang Badyo ang kapangyarihan ng voodoo. Si Tandang Badyo? May hinala ako, ina. Kinakalaban ka ng matandang manggagamot ng ating tribo. Kung totoong kinakalaban ako ni Badyo, magsisisi siya. Maging siya makakatikim sa bagsik ng kapangyarihan ng Budo. Ipinatawag mo raw ako, Punong Pura. Badyo, ayon kay Diwano, ikaw ang dahilan kaya nabigo ang kapangyarihan ng Budo na maparusahan ang nagnakaw sa perlas ng ating anito. Hindi mabibigo ang kapangyarihan ng Budo kung totoo nagkasala ang taga-Kapatagan na si Alma. Huwag mo kong kalabanin! Hindi kita kinakalaban, Punong Pura. Batid mong anumang sandali, maaari kong gamitin ang kapangyarihan ng Budo laban sa iyo. Batid mo rin na sariling kapangyarihan ng Budo ang makapipigil sa lagim na hatid nito at maghahatid ng kamatayan sa nararapat parusahan. Binabalaan kita, Badyo. Kapag nagpatuloy ka sa pagkalaban sa akin, bago sumikat ang araw bukas, isa sa atin ang mamamatay. Batid ko sa gabing ito, gagamitin ni Punong Pura ang kapangyarihan ng Budo laban sa akin. Kaya magsasagawa na ako ng nararapat na ritual para malantad kung sinong may maitim na budhi na dapat parusahan ng malagim na kamatayan. Pura. Mahal naming anito, napatay mo na ba ang taga-Kapatagan na si Alma at ang kanyang pamilya? Hindi pa. Bakit nagbalik ka na dito sa gubat?
May kapangyarihang nagpabalik sa akin dito. Papatay ka, mahal naming Anito. Papatayin mo ang kumakalaban sa aking kapangyarihan. Oo, Pura. Papatay ako. Hindi ko titirhan ng hininga ang may malaking pagkakasala sa ating tribo. Papatay ako sa ngalan ng kapangyarihan ng voodoo. Diwano! Bakit mo ko sinunggaban, mahal naming Anito? Hindi maaaring magkamali ang kapangyarihan ng voodoo. Ikaw ang itinuturo ng kalikasan. Ikaw ang nagnakaw sa malaking perlas sa aking noo. Ikaw ang nagtraidor sa ating tribo. Kaya mamamatay ka. Huwag mo kong patayin, mahal na Anito. Isang malaking kalapastangan sa akin at sa ating tribo ang ginawa mo. Isusuli ko na perlas. Walang kapatawaran ang ginawa mong kasalanan. O wala kong hangad na ang kininang perlas. Ginawa ko lang kasangkapan ang pagnanakaw doon upang maparusahan ang babaeng nagdulot sa akin ng malaking kabiguan. Nagkasala ka. Dapat kang parusahan. Dapat kang mamatay. Kaya pipigayin ko ang leg mo. Ang lalamunan mo. Papatayin kita. Mahal na Anito! Bakit mo pinatay si Diwano? Iginawad ko lamang sa kanya ang nararapat na kaparusahan sa ginawa niyang malaking kasalanan. Ang iyong anak, Pura, ang nagnakaw sa perlas sa aking noo. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa anak ko! Gagamitin ko ang buong lakas ng kapangyarihan ko para mapatay ka! Punong Pura! Huwag mong kalabanin ng ating Anito. Wala kang laban sa kapangyarihan ng budo. Wala kang kalaban-laban sa akin, Pura. Gaya ng ginawa ko sa anak mo. Pipigayin ko rin ang leg mo. Dudurugin ko ang lalamunan mo. Papatayin kita! Huwag mahal namin Anito. Huwag mong patayin si Punong Pura. Huli ng pagsaklolo ko kay Punong Pura. Nawala na uli ng buhay ang aming Anito. Kasama niyang nawala ng hininga ang lahat ng kanyang mga naging biktima. Totoo, Tandang Badyo? Nasa uli ng perlas sa Anito ng inyong tribo? Oo, Alma. Kaya nagbalik ng katahimikan sa aming tribo. Uy, salamat po. At aniwala kayong wala talaga akong pagkakasala. Kaya nga, pinuntahan kong asawa mo para ipabatid sa kanya na wala na siyang dapat ikabahala. Wala na kayong dapat ikatakot sa pagkawala ni Diwano at ng kanyang ina. Tapos na ang lagim na hatid ng Anito. Lumamamagsik ang kapangyarihan ng Anito na nagbabanta ng nilagim sa mga tao may maitim na bubhi.